Ilabas na po natin ang ating mga Bible. Invite ko kayo sa ating passage for today. Sesegue po tayo sa ating series of study sa book of in the epistles. For now, we will be going to discuss a passage na very much in line sa occasion today ng mga churches celebrating the Love Sunday and for the forthcoming na celebration ng Hearts Day on Feb 14. So let me read to you our passage for today. Ruth. Sa aklat ni Ruth, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 20. Nandun na po ba kayo? Nawa, lahat po tayo ay makabasa at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ang segment title po nito, si Ruth sa bukid ni Boaz. Si Ruth po ay manugang ni Naomi, na kanyang naging manugang nung sila Naomi ay nakipamayan po sa Moab dahil sa Jerusalem nagkaroon po ng famine. Yan po ang account sa preceding chapter 1. Since nasa chapter 2 po tayo, i-relate ko na lang po sa inyo ang history na yon. At sa Moab, namatayan po ng asawa si Naomi. Ganon din ang kanyang 2 anak na lalaki ay namatay din. Naiwan sa kanya ang 2 niyang manugang na ang isa po ay si Ruth. So pareho silang widow. At ito po ang sabi sa chapter 2 nung sila po ay bumalik na po sa Jerusalem dahil pinagpala na po ng Diyos ang kanyang bayan. So from Moab, bumalik na po sila sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos. At ito po ang nangyari. Sa verse 1 ng kabanatang 2, ang sabi po dito, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Nakiusap po siya ang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin? Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Sumagot si Ruth, salamat po. Pinalakas niyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Talatang 14,
Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain binigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang kanyang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot. Halos 5 salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang binan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalainawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. Ikinwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Kaya't sinabi ni Naomi, pagpalainawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Idinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon. Isa sa mga may tungkuling mga laga sa naiwan ng mga yumao. Ang ganoon lang po ang ating pagbasa. Ang araw pong ito ay somewhat special sa mga churches nowadays, sa mga iglesia ng ating Panginoon dahil prior sa Valentine's Day, celebration Valentine's Day o Heart's Day o Love Day on Wednesday, Feb 14, if I'm not mistaken, ito po yung araw na sineselebrate po ng sangkakristyanuhan ang okasyon na to na sineselebrate sa buong mundo. Kaya I'm sure alam nyo na po ang picture na to. Di po ba? Na nagsisimbolize sa pag-ibig, sa nagmamahalan, sa umiibig at sa iniibig. Amen po ba? Okay, paki-heart nga po natin yung ating mga katabi. Ayan. Okay, paki-heart po natin. That means tayo po ay umiibig sa ating mga kapatid, sa ating mga katabi, sa ating mga kasama ngayon bilang kapatid sa pananampalataya. More so, kung ang ating kasama ngayon, katabi ay asawa o kasintahan, even so, talagang minamahal na mga kapatiran, magulang, anak. Amen? So, timely po ang celebration natin today sa okasyon na sineselebrate ng maraming tao, especially on Wednesday. At yan po ay in memory sa isang santo, sa isang paring Katoliko na ang pangalan ay Saint Valentine. Yun lang, siya po ay in-execute, siya po ay pinatay sa salang pagkakasal sa mga Roman soldiers. Bakit? Batas po kasi ng Roma during this time, 470 AD, na ang mga sundalong Romano ay hindi po pwedeng mag-asawa. Ang mga kabataan o binata sa kanila pong bansa ay pinagbawalan pong magpakasal dahil nawawalan po sila ng recruit na sundalo. At kapag yun pong mga sundalo nilang may asawa, may kasintahan, pag nasa digmaan, naka-duty, ay naho-homesick. Nangungulila sa mahal sa buhay, sa kasintahan, sa asawa. At pag sila po ay nagbakasyon, kung hindi man nag-awol, nawawala po sila sa kanilang serbisyo. So, wala po silang nare-recruit na additional na soldiers. Nababawasan pa ang kanilang rank because of resignation dahil sa mga mahal sa buhay, dahil po sa pagkakasal na patuloy na ginawa ng paring si Valentine. Kaya bilang parusa sa kanya ng gobyerno, maging ng simbahang Katoliko, siya po ay pinatay bilang parusa. I can't remember kung siya po ay binitay or sinunog ng buhay. Alin po sa dalawa na yon. That was February 14, 470 AD. Doon po nagsimula na i-commemorate ang Heart's Day, ang Love Day, o ang napaka-famous na occasion na to sa buong mundo, ang Valentine's Day.
At this early point of time, marami na po ang mga pre-Valentine's gimmicks. Okay, narinig ko po na marami ng hotels ngayon o restaurants na nag-o-offer talaga ng maganda pong serbisyo, discount. Ang mga hotel ay nag-o-offer ng mag-check-in ka lang ng 2 days, yung overnight mo libre. Mga ganun po. At may mga iba't iba pang mga privileges, discount na ino-offer ang marami pong restaurant, hotel. Na sa panahon na to, soaring na po yung mga nagpapabook sa kanila. Ang mga bulaklak ay nagmamahal na po paunti-unti. At sa pag-usad ng mga araw, talagang magdodoble. Yung halagang 150, baka bukas makalaw magiging 700 hanggang sa magiging 1.5 ang pinakamura na bulaklak. So grabe ang pagmamahal. Ang lahat ng ito ay pre-Valentine's, preparation, gimmicks, advertisement, bahagi ng pagse-celebrate ng Valentine's Day. Yung mga marriage proposal ay nangyayari na po sa MRT, sa park, sa mall, sa beach, sa iba't ibang lugar ay laganap na po ang mga marriage proposals. Bakit? Hahabol sila sa Feb 14 na kasal o kaya ay celebration. Ito po mga kapatid ay mga gimmicks na nangyayari sa ating kapanahunan in line sa Valentine celebration. At ang napakapamoso na preparation o pagsi-celebrate ng maraming tao around us, even you and me, ay magsuot po ng kulay pula na damit. Palakpakan nga po natin mga nakapula. Nang ibig sabihin, it's either ikaw ay in love, o naghahanap ng mamahalin, o kaya ay isang napaka-loving na person. O, sa mga hindi nakapula, gaya ko, baka kunyari lang, hindi in love, ano po? Baka para hindi halata, siguro, sa iba, ano? Pero ang puso, mga kapatid, ay talagang nagmamahal. Amen? I'm sure everybody loves. Lahat po ay nagmamahal. Amen? Hindi lamang sa ganito pong kapanahunan. So, may nagsabi pa nga na kaya sila nagpupula kasi para makahanap ng loved one. Totoo ba yon? Sino po ang bunga ng ganyan pong paniniwala? Valentine's, nagpula at nakasumpong siya ng kanyang kadate, di ba? Soulmate, naging kasintahan o naging asawa, probably. Ako po ay kinasal Feb 14. Ang wedding anniversary po namin ng aking wife ay Feb 14. Hindi po dahil pinili namin yon, sa totoo lang. Ang pumili nun ay mga magulang namin na nagtakda ng petsa. At yun po ay ayon sa kabilugan ng buwan. Kaya yun po ang bilugang buwan, Feb 14 during that time, 1987. So, pero we thank God na yun po ang napili nilang petsa, Feb 14, Valentine's. Dahil araw po yun. Kaya every time na may ganito pong celebration, napaka-memorable sa akin. Siguro, ganun din sa inyo. Memorable ang Feb 14. Bakit? Baka dyan ka may nakilala, dyan ka sinagot, dyan ka simulang manligaw, umibig, nagustuhan, nakasal just like me. Pero, yun po mga kapatid ay ang mga nabanggit ko pong pre-Valentine's gimmicks, preparations, occasions at this early point ay providence, provision para sa darating pong celebration ng araw ng mga puso sa Miyerkules. Pero the question is, sa ating buhay naman, may provision ba ang Diyos? May providence ba ang Diyos? Ano ang providence of God naman sa atin pong mga buhay? Not just for today, but for all of the days ng ating buhay, ano ba ang pwede nating makita, masabi, dapat na kasamin sa ating buhay na nagmumula sa Diyos na providence, provision, guidance, o care, o kanyang ayuda sa atin pong buhay. O dapat nating hindi lang makamit, kundi patuloy pong panghawakan, ipamuhay sa atin pong mga buhay. So, yan po yung topic na isi-share ko po sa inyo.
God's providence. Sa Ruth 2:1-20. So ano ba yung mga conditions, mga requirements na kinakailangan po nating ma-meet o magawa para ang Diyos po ay makakilos sa ating mga buhay? Para ang Diyos po ay meron pong maging provision, care, guidance, supply, o ang Diyos ay maging provident na Diyos sa atin pong mga buhay. Ang una po is that it is to live by faith. Yan po ang unang condition na dapat nating i-meet, dapat nating magawa, mapasa atin, para po ang Diyos makakilos sa ating buhay, tunay na ang Diyos ay maging provident sa atin pong mga buhay. Bakit? Kasi doon po sa ating passage na binasa sa Tagalog, hindi ko na po mababasa sa English to save time. Ang sabi po doon, mga kapatid, si Ruth ay nagpaalam sa kanyang biyenan na si Naomi, nung sila'y makabalik na po sa Jerusalem from Moab, nagpaalam siya po ay mamumulot ng mga grains, trigo, o kaya ay ng mga nalalaglag na uhay sa mga naggagapas, nag-harvest. So, ito po, mga kapatid, ay patunay na si Ruth ay meron pong pananampalataya sa Diyos. Dahil una, iniwan niya ang kanyang bansa, iniwan niya ang kanyang magulang. Sumama siya kay Naomi, papunta sa hindi niya lupain, ang Israel o ang Jerusalem, ang Bethlehem. At wala na siyang asawa, patay na, pero sumama pa rin siya. Bagamat siya po ay fatherless, siya po ay widow, siya po ay alien sa lupain na yan ng ating Panginoon o ni Naomi. Meaning, siya po ay merong pananampalataya. Siya po ay nabubuhay sa pananampalataya. Siya po ay na-convert sa Diyos ng Israel, sa Diyos ni Naomi, sa tunay na Diyos. Kaya po siya sumama. Isa po yan sa meron itong si Ruth. Pananampalataya. Namumuhay siya sa pananampalataya. At hindi lang basta pananampalataya, pananampalatayang merong kalakip na gawa. Bakit? Yun po ang sabi dyan. Nagpaalam siya kay Naomi, biyenan niya, permission para siya po ay mangunguha ng grains sa bukirin, sa mga nag-aani. So, ito po ay kabalintunaan, kabaliktaran ng kasabihan ng marami, paniniwala ng marami, na ang providence of God ay tulong daw ng Diyos o dumarating sa taong may pangangailangan, kahit siya ay tamad o walang ginagawa o unproductive. Tama po ang sabi ni James. Sabi po ni Apostol Santiago, faith without work is dead. Wala po yan kay Ruth. Bakit? Siya po ay may faith na may kalakip pong gawa. Dahil dito, siya po ay kumilos sa kanilang pangangailangan, paghihirap, pangangailangan ng makakain. So, yung sayings, yung kasabihan na providence is not an assistance to idle, to lazy people, to unproductive people, sa mga taong hindi gumagawa, hindi ninalakipan ng gawa ang kanilang pananampalataya, ay tunay na hindi totoo sa buhay po ni Ruth. So, ito mga kapatid ay ayaw gumana. Okay. So, ang atin pong Panginoon, mga kapatid, ay masasabi natin sa buhay ni Ruth na hindi po nakakalimot, hindi po natutulog, hindi po nagpapabaya. Patuloy po na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ni Ruth. Sa kabila ng kahirapan, mga kasiphayuan ng buhay. So, God is really constantly working sa kanyang buhay, sa kanyang kalooban, sa kanyang pagkatao, man din ay gumagawa ang Diyos para sa kanya. At ang Diyos niya, na gumawa niyan sa kanya, ay Diyos din po natin sa kapanahonang ito. Ang Diyos noon, ngayon, hanggang wakas, ay Diyos na hindi po nagbabago. So God is really working in the lives of His people. Inside of them, may paglililok na ginagawa ang Diyos, may tinatanim, may tinatanggal sa kalooban, sa pagkatao, at ang Diyos din po ay gumagawa
sa ikabubuti ayon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Yan po ay mapanghahawakan na katangian po ng Diyos. Bagamat minsan naisip po natin o sa pakiramdam natin ang Diyos ay parang tahimik sa atin, dinidedma yata tayo dahil meron tayong mga unanswered prayers. Sa halip na maganda nangyayari, kabaliktaran, mga unexpected, unusual na experiences. Pero God constantly works. With you, with me. Yan po kasi nakita natin. Patuloy pong kumikis, nagtatrabaho si Lord. Gumagawa kasama ni Ruth. Kasama ng Diyos si Ruth. O kasama ni Ruth ang Diyos, silang dalawa. At ang Diyos ay meron pong tinuturo sa kanya, meron pong ginagawa sa kanyang kalooban, kaisipan, at may inihanda na po, may hinahanda at may ginagawa na mabuting bagay para po sa buhay ni Ruth. So yan po yung una na dapat po nating ma-meet na condition. Kailangan po natin yan. Para po ang Diyos makakilos sa ating buhay, tunay na ang Diyos ay maging provident. God of provision, God of providence sa atin po mga buhay. And that is to live by faith. Sabihin natin sa ating katabi, live by faith. Mabuhay tayo ng may pananampalataya sa Diyos na may kalakip na gawa. Ang pangalawa po na condition is to live by God's grace. Mabuhay sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi si Ruth po, nung lumabas ng bahay, para maghanap po ng makakain, siya po ay gumawa, kumilos, ang nasa mind po niya at heart niya ay humanap sa biyaya ng Panginoon. Masumpungan niya, mahanap niya ang biyaya na somehow magmula sa kung kanino man para sa kanyang sarili. Magbibigay sa kanya ng biyaya ng makakain nila sapagkat sila po ay walang trabaho, walang property, walang kabuhayan. Napakasariwang balikbayan. Sa lahat ng balikbayan, sila po yung medyo talagang alang-ala, mga kapatid. Hirap na hirap. Dahil sila po ay tinamaan ng sunod-sunod na pagsubok. While in Moab, namatayan ng asawa si Naomi, namatayan ng anak na dalawa, at si Ruth, mga manugang, na maagang nabalo. Walang-wala. Kaya si Ruth ay isang tao na may pananampalataya, gumagawa, dahil naghahanap po siya ng biyaya from someone para sa kanyang sarili. That is grace. Ang grace ng Panginoon ay isang pabor na binibigay niya sa mga taong sa kanya po ay nanampalataya. Pero those kind of people na binibiyaan ng Diyos, lalo na ng pananampalataya, ng kaligtasan, ng iba't iba pang mga spiritual blessings and riches, ay mga tao pong undeserving. Mga taong hindi nila kayang i-manufacture, i-provide, ibigay sa kanilang mga sarili ang biyaya o grasya na sa Diyos lamang nagmumula, na Diyos lang ang nakapagbibigay, gaya po ng kaligtasan ng kaluluwa, ng pananampalataya. Ang dami pong tao nakakapakinig po ng preaching, nakakabasa ng Bible, nashishare, nare-reach out. Why is it they are not able to know God personally? Nagpapatuloy po sila sa buhay na makasanlibutan. That means, mga kapatid, hindi pa talaga kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi pa talaga nila personal na nakikilala ang Diyos. Ang grasya ng pagliligtas ng Diyos ay wala pa po sa marami. Pero ikaw ay isa. Somehow, ay assume, isa po tayo sa mga nabiyayaan ng Diyos ng pananampalataya, kaya tayo po ay naligtas, dahil tayo ni-regenerate ng Panginoon, dahil tayo po ay binigyan ng enlightenment ng Panginoon about Him as our God, Lord and Savior. But, we don't deserve it. Nangyari po yun sa ating buhay na meron tayong naging personal na knowledge of God, relationship with God, by the grace of our Creator, our Savior, our God. We don't deserve it because we are sinners. Tayo po ay kaaway ng Diyos because of our sin. And ang atin pong mga ginagawa, kahit na mabuti ayon sa batas,
apart from the Lord, apart from faith in the Lord Jesus Christ, ay basahan lang, marumi sa harapan ng ating Panginoon. Pangsanlibutan lang, hindi po para sa ating Panginoon. So grace is favor bestowed on someone who doesn't deserve it and can't earn it. Yan po si Ruth, undeserving sa grace ng Panginoon. Bakit? Siya po ay foreigner. Moabita po siya. Siya po ay fatherless. And most of all, siya po ay alien sa Jerusalem. Hindi po siya bahagi ng bayan ng Diyos. Pero siya po ay biniyaan ng Panginoon. Yun po ay sa pamamagitan ni Boaz, na kamag-anak, it so happened, kamag-anak po ni Naomi na kanyang biyenan. Look at the providence of God. According to our account, si Ruth nagpunta sa mga harvester sa bukid who happened to be Boaz field. Nagpangita po sila doon. Yan po ay sovereignty of God. Yan po ay providence of God. Kaya halimbawa, tayo po, yung ating mga asawa, ay hindi po siguro natin masasabing nagkataon lang na kayo'y nagkita isang araw, nagkatitigan, nagkagustuhan. Because Boaz and Ruth ay pinagtagpo. We can conclude based on our passage on the Bible na sila ay nilid pareho ng Panginoon na magkita sa bukid because of a great plan, because of God's purposes. Kaya nga, napakaganda na meron po tayong personal saving relationship with the Lord Jesus Christ. Bakit? Everything ay magiging ayon sa mangyayari sa ating buhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Wala pong magiging aksidente. Kahit po sa buhay ng mga unbelieving people, ng masasama, even to you and me, mga mananampalataya ni Lord, everything happens by appointment, not by accident. Try niyong i-search. In the whole Bible, kahit gamitan mo ng internet, wala po sa Bible ang word na accident. Just like the word luck o swerte, ang aksidente na salita, hindi mo makikita. Wala po sa Bible yan. Because everything happens by appointment. Alam niyo po, kung tayo naniniwala sa swerte, aksidente, pinikot mo lang naman ako, kaya mo ako napangasal kung ganyan ang katwir natin. Hindi mo ako inakit, mga ganon. Di ba? Para bang lumalabas, aksidente o hindi kagustuhan, at wala ang Diyos sa mga pangyayari na yon. Saan ka, in the Holy Scripture, sinasabi na meron talagang itinakda ang Diyos para sa iyo. Mapapangasawa mo, sa una magiging jowa mo, mapapangasawa mo. Yan po ay tinatawag na destiny, plan of God. Hindi po aksidente. Amen? In the Bible, the whole Bible says that indeed there is no accident. Walang napatapat lang, walang napataon lang. Halimbawa, nagpunta ka sa mall, di ba? Aba, pagpasok mo sa garahe, kasi may okasyon, you expect na punong-puno, pero pagpasok mo pa lang, may lumabas, sakto. Sabihin mo bang napatapat lang yun, aksidente? Sa buhay mga Kristiyano, in the Bible, everything is by appointment. Kasi po, wala pang buong mundo, nandyan na po ang Diyos. At siya po ay nagplano. Gumawa po siya ng plano. Lilikha ng mundo, lahat ng bagay lilikhain niya ang tao, and so on and so forth. Yung pong plano na yon, eternity past, wala pang lahat, buo na po yun, yung plano ng Diyos. Kaya everything that happens in your life, in this world, today, hanggang sa dulo ng panahon, ay mga alam na po ng Diyos. Nakatakda na po. Pinapangyayari ng Diyos. Wala po, hindi po, never ng Diyos po ay mabibigla. Bakit nagkaganon? Bakit ito yung ginawa niya? Hindi po. Because God knows everything.
God planned everything. So when we commit our lives to God, what happens to us is an appointment, destiny, God's will, God's plan, and not by accident. Kung meron pong namatay sa COVID, namatay, nadulas lang. Ang lakas-lakas namatay, inubo lang naman. Hindi po aksidente yun. Nadulas, namatay, nabago kasi, balat lang ng saging, nabundol lang ng bisikleta, namatay. Hindi po aksidente. Paraan ng Diyos para siya po kunin na ng Diyos yung pinahiram na buhay sa Kanya. Everything is by appointment. And there's no accident. Kaya kung tayo po nagsasabi pa na good luck, o ang swerte mo naman, nagkakamali po tayo sa paggamit po ng salita. Because those words, yung word na luck, o swerte, o aksidente, hindi po biblical. Yan po ay paniniwala ng mga taong nilalabas nila ang Diyos sa kanilang buhay sa mga nangyayari. Whereas, ang Diyos po ay in control, in command. Meron siyang sovereign knowledge. Meron po siyang decretive will and meron din siyang permissive will. Kapag ka ang nangyari po ay masama sa buhay isang tao, sa ating paligid, pine-permit lang ng Diyos. Halimbawa, ang isa pong baby sa sinapupunan, paglabas, patay na. Some would ask God, ano bang kasalanan nun? Bakit namatay yun? Ba't pinahintulot ng Diyos? Diba? May purpose ang Diyos, pinermit ng Diyos po yun. Permissive will of God. Kaya po mga kapatid, sa ating buhay, importante na meron tayong personal saving relationship with God. Para tayo may faith, para tayo po maging recipient ng kanyang biyaya, just like in the life of Ruth. Kasi ito pong si Boaz, mga kapatid, if you will study, siya po ay larawan ni Kristo. Na during their time, parating pa lang. Alam niyo ba kung si Ruth ay hindi po napangasawa ni Boaz? Hindi po lilitaw ang Savior, the Lord Jesus Christ, as planned by God, na merong Messiah, King, na lilitaw, na magro-rule, luluklok sa trono, magpasawalang hanggan, and that is Jesus Christ. At yan po ay galing po sa lineage po ni Ruth and Boaz. Sila David, sila Solomon, hanggang sa ating pong Panginoong Jesucristo. And Boaz ay inilarawan po na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo po kasi sa verse 8, kinausap po niya si Ruth. Nung nangunguha po ng uhay si Ruth, kinausap po ni Boaz. So, same with God, mga kapatid. Ang Diyos po ay siyang unang nakipag-usap sa tao, sa iyo, sa akin, sa pamamagitan ni Kristo at ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nakakilala. Naranasan po natin yan. Hindi naman po tayo yung unang nakipag-usap sa Diyos. May narinig muna tayo na Word of God. May naunawaan tayo na Word of God o about God. O nabasa nating salita ng Diyos na nangusap po sa atin, nag-impress sa ating puso ng salita ng Diyos, katotohanan about Him, about God. Kaya nagawa po nating manampalataya. So ang Diyos po ang nauna. Ang Diyos ang unang nag-initiate din, just like Boaz. Dahil sa verse 8 pa rin, siya po ang unang kumausap kay Ruth. Siyang nag-initiate. Sa isang undeserving na Moabita, and that is Ruth. Biruin nyo, hindi naman niya bayan, hindi niya anak. Kinausap ng ating, siya pa ang nauna. Siya ang nag-initiate. Yan po ang ating Panginoon. Hindi lang nakipag-usap sa atin, kundi siya ang nauna talaga na makipagrelasyon sa atin. Dahil sa habag, pag-ibig ng atin pong Panginoon. Sa atin na undeserving, just like Ruth. Parang sa mga magjowa, o kaya ay mag-asawa, pwedeng may magsabi na, the question is, sino bang unang nag-initiate
Kasi yung iba sabi, lalo may mga lalaking ganun po ang sabi, ikaw naman na nag-initiate eh. Tinitigan mo ko ng malagkit. Pero most of the time, lalaki, di ba? Nag-i-initiate. Di ba? Papakyut. Di ba? Palipad hangin. Chat-chat. Liligid-ligid. Maraming paraan. May initiative. Pero in case of Boaz, kagaya po siya ng Panginoon Hesus. Siya po ang nag-initiate. Siya ang nauna. Makipag-usap, magbigay ng pagpapahalaga sa isang tao na hindi karapat-dapat, that is truth. And with God, it is you and me na unang kinausap ng atin pong Panginoon. In-encourage ni Boaz si Ruth, mga kapatid. Si Ruth na aminado sa kanyang sarili na ako ay walang kabuluhan, ako ay walang magulang, ako ay alien sa lugar na to, ako ay foreigner, ako hindi taga rito, dayo lang ako. Ako ay walang asawa. Ako ay mahirap. Ako ay balo. Ako ay walang maipagmamalaki. Yan po ang inaamin sa kalooban ni Ruth. Pero nanangan po siya sa pangako ni Boaz sa kanya. Ng mga mabubuting bagay na ipagkakaloob, ibibigay, at gagawin sa kanyang buhay. At ang kanyang sarili, isinuko niya kay Boaz. Ito po ay masasalamin natin, mga kapatid, na parang kagaya ng Panginoon. Panginoong Jesus na nung siya po'y narito sa lupa, di po ba? Hindi po niya pinagmalaki ang kanyang godly power, godly nature. Nagpakababa ang ating Panginoong Jesucristo. In fact, sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, not my will, your will be done. Di po ba? Nagtiwala siya sa Ama, sa kapangyarihan, sovereign plan ng Ama sa kanyang buhay. Dahil alam niya, may magagandang gagawin at pangako ang Diyos Ama sa kanyang buhay na iaalay niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nagpasakop si Kristo sa kalooban ng Ama. Siya po ay willing sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Nilimot ng ating Panginoon ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang sariling kapakanan, comfort, at nag-focus po siya sa Ama, sa riches ng Ama, sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Alam niyo po, may saying, aside from si Lord, mga kapatid, na-encourage ng Ama, si Ruth na-encourage po ni Boaz, mga kapatid, mailalapat po natin sa ating mga sarili ang ginawa ng Panginoon, pag-encourage sa Kanya ng Ama, ang Kanyang encouragement from the Father, ang encouragement ni Ruth from Boaz, ang encouragement na ginawa ni Boaz kay Ruth. Makaka-relate po tayo dyan. Dapat, mga kapatid. Bakit? Sabi po kasi ng isang commentator, if we look at ourselves, we will get distressed. When we look at others, we will be depressed. If we look unto Jesus, focus our eyes on Him, we will be blessed. Yan po sabi ng isang commentator. Bakit? Di ba? Pag hindi ka kay Kristo tumingin ka sa sarili mo, ano mangyayari sa iyo? Madidistress ka. Ikaw ay, ang makikita mo sa sarili mo, kung talagang malinaw ang ating paningin, pagtaya sa ating sarili, just like Ruth. Alam niya ang kanyang unworthiness. Ang makikita natin sa ating sarili, ano po? Kahinaan, limitasyon, kabulukan. Marami tayo makikita sa ating sarili na mga kahinaan, kasalanan, unworthiness before God. Kaya pwede po tayo masaktan, panghinaan ng loob. Pag tumingin ka naman sa paligid mo, sa ibang tao, sa katabi mo, kahit kanino, pwede ka rin na ma-depress, pwede kang ma-discourage, pwede kang ma-disappoint pag tumingin ka sa iba. Kahit gaano pa yung kahusay, kabuti, kabait sa'yo, katapat sa'yo, hindi pwedeng isang araw, hindi siya magkakamali sa'yo.
Dahil nobody's perfect. Lahat ay may kahina at limitasyon, nagkakasala. Kaya pwede ka pa rin ma-depress if you look unto others. Pero, kapag ka kay Kristo ka tumingin, the Bible said, this commentator said, you will be blessed. Can we say amen to that? Alam niyo po, kapag ka napofocus ka na sa problema, sitwasyon mo, kahirapan, kagipitan, karamdaman mo, sa mga bagay na wala ka, mga gusto mong marating, maabot, pangarap na wala pa, ang tagal-tagal, naiinip ka na, at nalulungkot ka na, nabibigatan ka na, ikaw ay affected ng iba't ibang mga sirkumstansya ng buhay, ipaling mo ang paningin mo kay Kristo, and you will be blessed. Mai-encourage ka, mai-empowered ka, ikaw ay lalakas, ikaw ay titibay, ikaw ay magkakaroon ng inspirasyon. Liliit ang mga problema mo dahil ang laki-laki ng iyong Diyos. Makikita mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos para sa iyo. If you will focus on the Lord Jesus Christ, you will be blessed. Knowing nang binigay niya ang kanyang buhay sa krus, binigay ng Ama si Kristo sa krus para sa iyo, para bayaran ng iyong kasalanan. Paano hindi ka mabibless pag tumingin ka kay Kristo na namatay para sa iyo? Pinatawad ang iyong kasalanan. Binigyan ka ng pananampalataya. Binibiyayaan ka ng Diyos every day. Hindi lamang ng habag, ng buhay, ng basic needs mo, daily needs mo, ng healing mo, ng kagalakan mo, kapayapaan mo, pamilya, meron kang church, meron kang wisdom. Ikaw ay may mga katangiang nagmula sa Diyos. Ginagabayan ka ng Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. So pag tumingin ka kay Jesus, lahat ng yan galing sa Kanya. You will really be blessed kapag ka sa Kanya ka nag-focus. Pero pag sa sarili mo ikaw tumingin, sa problema, sa circumstances, sa mga tao, pag doon ka lang na-focus, depression, distress, hurt, disappointment, discouragement, ang pwede mong makuha. Pero kung kay Lord ka lagi tumitingin, you will be blessed. Amen. Palakpan po natin ating Panginoon. The last but not the least po, na conditions na dapat po nating ma-meet, kailangan po natin, para ang Diyos po makakilo sa ating buhay, para ang Diyos po ay tunay na maging God of Providence sa ating buhay, is to live in hope. Ang mabuhay sa pag-asa. Ang mabuhay ng may pag-asa sa puso at buhay. Bakit? Kasi po, mga kapatid, si Naomi po, mga kapatid, and Ruth, nagkaroon po sila. Hindi po sila nawalan ng pag-asa. From Moab, bumalik po sila sa Bethlehem, sa kanilang bayan, na ang layo po. Nasa more than 11,000 kilometers ang kanila pong nilakbay. Wala pa pong LRT noon, wala pa pong airplane. 11,000 kilometers from Moab going back to Bethlehem, to Jerusalem. Bakit? May pag-asa po sila sa Diyos na nagpapala. At nung nandyan na po sila sa bukirin, meron po silang naging bagong pag-asa sa pamamagitan po ni Boaz. Kamag-anak pala ni Naomi. Kinsman's redeemer pala nila Naomi. Ang ibig sabihin po ng kinsman's redeemer ay ito po yung mga kamag-anak na may karapatan o may tungkulin na pangalagaan ng mga naiwan ng yumao. Whether it be property, bukirin, bagay, at buhay. Gaya ng halimbawa, yung namatayan ng asawa, kailangang may magpakasal sa kanya na kamag-anak. And that happens to be Boaz sa buhay po ni Ruth. Not by accident, but by God's appointment. God's plan. So, lalong tumindi ang pag-asa ni Naomi at ni Ruth sa pamagitan ni Boaz. Kung sino si Boaz, kung ano ang ginawa ni Boaz kay Ruth at Naomi, at kung ano ang sinabi, ipinangako ni Boaz kay Ruth. Kaya sila po ay lalong
tumibay sa kanilang pag-asang daladala, even prior sa pagkikita po nila ni Boaz. Lalo po silang naging hopeful. Ang hopelessness, walang puwang sa mga mananampalataya at anak ng Diyos. Hindi po tayo dapat na maging hopeless o mawala ng pag-asa because we have God. Amen? Almighty, miraculous, honor of everything, the God of providence, the God who can supply every need na meron po tayo ang tao. Just like Ruth and Naomi. Nakita po natin sila, mga kapatid. Inabot ng Diyos, kinausap ng Diyos, pinagpala ng Diyos sa pamagitan po ni Boaz. Kaya ikaw, ako, kung ikaw talaga may pananampalataya sa Panginoon, anak ka ng Diyos, believer ka, no need to worry. No need to lose hope. Amen? No need na manatili kang malungkutin, bagabag, discouraged, disappointed. Wala pong puwang yan sa puso at buhay. Dapat walang puwang yan sa puso at buhay ng mga anak ng Diyos because we have God. Amen? May Diyos po tayo, mahimala, mahabagin, may pag-ibig na hindi nagmamaliw sa atin, may kakayanang di kayang isupply, nino man. Di natin kayang kunin, masumpungan, saan man, kanino man, kundi sa ating Panginoon lamang nagmo. Lahat ng bagay. Kaya walang rason para po tayo maging hopeless. Sabi mo sa katabi mo, be hopelessly devoted to God. Kanta ba yun? Di ko may. Parang nakaka-relate ka. Diba kumanta no? Si Imelda Papin? Hopelessly devoted. More than your wife, jowa mo, BFF mo, sa yung ina-idolize na tao. It is but God na kailangan maging pinaglalagakan po natin ang ating pag-asa. Na siya mismo ang atin pong pag-asa in this life. So I propose 3 things on this topic na pinamagatan ko po na God's providence. Ano po yung mga condition para makakilos ang Diyos sa ating buhay, para po tayo ay talagang ma-encourage sa Diyos ng providensya sa ating buhay. Number 1, we must live by faith. Number 2, we must live by the grace of God. Number 3, we must live in hope. Amen? Ayan. So, ang proposition ko po on that topic is that don't ever run away from your problem. Pag may problema, huwag mong takasan, huwag mong talikuran, huwag mong iwasan. Harapin mo ang problema. Lahat ng problema may solusyon. Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroong tutulong sa iyo. Diyos na may kakayanan na kumatagpo sa iyong mga pangangailangan. However complicated, impossible maybe, at parang hindi po normal na pangangailangan, sitwasyon, never, ever run away from your problem. Marami pong tao, even Christian mga kapatid, pag nagka-problema na, even inside the church, takbo na yan. Saan tumatakbo? Sa sanlibutan. Sa inaakala niya na tamang lugar. Ang iba, namamasyal na lang kung saan-saan na nagpupunta. Okay, nagtuturista. Di ba? O nanonood na lang ng TV. Nagka-gadget, nag-games na lang. Pagka may mga problema. Nililibang ang sarili sa mga makasalibutang gawain. Pero tayo po, mga anak ng Diyos, should never run away from problem. Dahil ang Diyos po natin ay may kakayanang mag-solve ng kahit pinakamahirap na problema. Sa kantang sabi, there is no problem too big. God cannot solve it. Are you with me? So why run away? Why get disappointed? Why lose hope? Why become faithless sa ating Panginoon? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hintayin mo lang siya. Patuloy ka lang manalangin, magtiyaga, sumunod sa kanyang kalooban, lumakad ka sa daan at pamantayan ng Diyos na may kasamang katyagaan, paghihintay, pananampalataya. And one day, God will bless you. God will supply your need.
God will solve your problem. Marami na po siguro sa ating mga pagpapatotoo. Noon, meron po tayong struggle, burden, pangangailangan, napakalaki. Oo, medyo tumagal bago natin natakasan yung problem, na-overcome yung burden na yan, yung struggle na yan. Pero dumating talaga yung time. Nasaan na po yung problema na yun na napakalaki, higante, gabundok. Ala na po. Amen? Nalampasan na po natin. At yun ay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Just be in the will of God while having problems. Amen? Stay focused unto the Lord. Number 2, I propose that we must find a way for love. Find a way for love. Ano pong ibig kong sabihin dito? Humanap tayo ng mga paraan, sitwasyon, o kaya ay opportunity na makapag-express po tayo ng pagmamahal, maging evident sa atin ng pag-ibig, na tayo po ay maging channel ng pagmamahal, na tayo po ay maging source ng love, na tayo po ay tunay na makita, hindi lang ng Diyos, kundi ng maraming tao, maramdaman nila, maranasan nila, mapatunayan nila, na tayo po ay may pag-ibig, tayo po ay umiibig. Pag-ibig, Diyos na una umibig sa atin, kaya tayo po ay marunong umibig. So find a way for love. Sa papanong paraan? Sa pamagitan pagiging patient, sa pagiging mabait, sa pagiging hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi magaspang, sa pamagitan hindi pagiging makasarili, hindi magagalitin, sa pamagitan ng hindi pagiging mapagtanim ng sama ng loob na haba-haba ng listahan ng mga ginawa sa atin. Oh, ang dami. Pwede namang huwag makalimutan, pwede namang matanim yung ginawang masama sa atin. But never, ever deny God's will na magpatawad. Ako po talagang, di ba tayo, matandain tayo kaya dyan sa mga nagawang pagkukulang sa atin, atraso sa atin, lalo na utang na hindi binayaran, talagang di natin makalimutan yan. Okay lang, pero never ever neglect to grant forgiveness to those people that hurt you, sa mga taong sa'yo'y gumawa ng masama. Pero kaya naman, wag na po tayong magtanim, mag-harbor ng sama ng loob, galit, hinanakit sa ginawang masama sa atin. Maganda tanggalin na kasi baggage po yan. Mabibigatan tayo na from time to time pag naalala mo, di ba? Tayo po ay mabibigatan. So, we need to keep no record of wrongs. Huwag tayo maging masaya sa masama, sa ginagawang masama, sa mga taong masasama. Keep away with that. And to find a way for love is to never give up. Kapag tayo po ay sinusubok ng ating Panginoon, kapag tayo po ay may mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Actually, may mga karugtong pa po yan. Love always protects, always trusts, always perseveres. Yan po mga kapamaraanan para po tayo makapag-exercise ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, maipadama din po natin sa iba. By exercising these characteristics of love. Patience, kindness, yung hindi pagiging envy, boastful, rude, selfish, easily angered, hindi pagtatime sa mana ng loob, and so on and so forth. So, mga kapatid, nawala yung ating monitor. So, the last but not the least, mga kapatid, is adhere to Jesus and His Word. Sumunod po tayo kay Jesus at sa Kanya pong salita, kalooban, kautusan, instructions. Yan po ang ating dapat na gawin, mga kapatid. That is our duty towards God, na sa Kanya tayo po ay sumunod, mga kapatid. Bakit? Kasi Siya ang nagpo-provide ng lahat ng ating mga kinakailangan, pangangailangan. Siya po ang natatangi lamang na may kakayanan, mga kapatid, na sa atin po ay mag-supply ng buhay, lakas, kagalingan, karunungan, ng habag, ng wisdom, ng discernment, ng enabling, lalong-lalo na
nang makapaglingkod tayo, makasunod tayo sa ating Panginoon. So God's providence makes us conformable, not comfortable. Ito po ang layunin ng Diyos. Pinagpapala niya po tayo, ang Diyos po ay nagpo-provide sa atin, nagki-care sa atin, nag-guide sa atin, nagpo-protect sa atin, siya po ay gracious sa atin, hindi para po tayo maging komportable lamang. But primarily, for us to be like Him. Mag-conform po tayo ang ating image, ang ating likeness to the image and likeness of God. May kabanalan, may katuwiran, may kabanayaran, meron pong katarungan. Napakarami po nakatangi ng ating Panginoon na transmittable sa atin. Of course, may mga katangian ng Diyos na hindi po pwedeng maipasa sa atin. Pero there are lots of God's attributes and characteristics na Kanya pong tinatransmit, kayang ibigay at ipasa sa Kanyang mga anak. For you and me to be conformed to His image and likeness of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hindi lang maging komportable, maging blessed, maging hayahay, maging masaya, maging masagana, but to be like the Lord Jesus Christ. Sabi sa katabi mo, parang kamukha mo na si Jesus. Ngayon lang, ha? Sana hanggang mamaya. Amen? Hanggang bukas, hanggang sa dulo ng ating panahon, maging kagaya po tayo ng ating Panginoong Jesus, atin pong tagapagligtas. Can we say amen? God bless us all. Let's rise up, mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aawit po tayo na isang song na nawa, pagbigay po sa atin ng pag-asa, pananampalataya, ma-inspire po tayo sa grace na nagmumula sa Diyos, dumaloy po para sa bawat isa po sa atin. So, on this topic, mga kapatid, na minabuti nating atin pong mabulay, i-share ko po sa inyo, in line sa celebration po ng Hearts Day, Valentine's Day on Feb 14. Very timely po ito sa bawat isa po sa atin. Dahil tayo po ay, di po ba, umiibig. Lahat ng mga umiibig, magsabi ng amen. Magulang, anak, kapatid, kapatiran, lahat po tayo ay umiibig. Dito po sa atin, meron dito mga mag-asawa. Pwede ba pakitaas ang kamay ng mga mag-asawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. May time pa. Gusto kong mag-offer sa inyo ng isang recommitment. First, to the men of the church. Second is to the women of the church. If I may include yung mga magjowa. Parang nahiya ako magtanong, sino magjowa dito? Baka may magtaas ng kamay na parehong lalaki, parehong babae. Joke lang po yan. Pero kung di kayo mag-asawa, magkasintahan, pwede rin. Pwede kang sumali dito po sa recommitment ball. Kasi ito po ang importante sa celebration ng Love Day, Hearts Day, Valentine's Day. Amen. Especially sa mga mag-asawa. Are you with me? To renew our recommitment before God at sa atin pong mga kapartner sa buhay, asawa na binigay ng Panginoon sa ating buhay. Okay. Sa mga husbands, pwede ba mag-amen yung mga husbands? Pwede ba mag-say ng amen? Pwede ba pakitaas ang kamay ng mga husband, mga boyfriend ng mga girlfriend nila? Okay, yan. Pwede nyo ba akong sundan sa recommitment vows na to? Pwede ba magtabi-tabi yung mga mag-asawa para makapag-holding hands kayo? As we verbalize this recommitment vow,
Ayan. Can you hold the hands of your wife? Husbands? Mga boyfriend? Okay. Okay. Can you repeat after me? Can you possibly repeat after me? Nakasulat naman po dito. Just speak these words. Amen? Just repeat after me. Okay? Simula po tayo. Husbands, boyfriends, say it with me. I, your name. Okay. Parang hindi yata tayo magkakasignal ano mo nga taasan mo nga yung ating signal, antenna. Okay? I, state your name. Yun. Woo! Nakasan mo, baka hindi maniwala yung kasawa natin. Paano maniwala? Okay? Recognize that you are God's perfect partner for me. Parang pahina ng pahina. Ayaw na umusod. Mahadlang na yata, pati aking pointer. Which He appointed long before the foundation of the world. God did not make a mistake. In giving you to me. I may question or doubt His will sometimes because of trials. But today I declare that you are the perfect one for me. If I were to go back in time and be given an opportunity to choose my partner again, I would still choose you. Feel ba ng wife nyo o hindi? Siyempre. Okay. Ayan, nagre-request sa inyo mga wife. Tumitig daw kayo sa kanyang mga mata. Para minsan sa mata daw nakikita Di ba? Sa mata nakikita ang iyong damdamin. Yan. I would still chose you. Okay. Repeat that. I would still choose you. Okay, this is it. I pledge my love for you. Declaring before God that I will accept your weaknesses, forgive your shortcomings, grow old with you, and stay with you until death do we part. I will love you and will always remember that you are my weaker partner. Love covers over a multitude of sins. It keeps no record of wrongs. It bears all things. I will do my best to display these traits as long as we live. May God's grace and power seal this commitment and enable us to be used for His glory as we fulfill His purpose for us as a couple through Christ our Lord. Amen. Happy, mga wife? Okay. Pero, sunod natin ang mga women. Kala nyo, ha? Okay. Repeat after me. I. State your name. Kasi pwedeng makalimutan ang pangalan nyo ng mga asawa nyo. Pag masarap ang luto nyo. Di po ba? Recognize that you are God's perfect partner for me. Nakatingin ba kayo sa mata ng inyong mga husband? Okay. Let's continue. Which He appointed long before the foundation of the world. God did not make a mistake in giving you to me. I may question or doubt His will sometimes because of trials.
But today I declare that you are the perfect one for me. If I were to go back in time and be given an opportunity to choose my partner again, I would still choose you. And I pledge my love for you, declaring before God that I will accept your weaknesses, forgive your shortcomings, grow old with you, and stay with you until death do we part. I will love you, respect you, and submit to you as God's authority over me. Say amen, husbands. Oh, magpapasakop daw sila. Woo! Amen. Love covers over a multitude of sins. Parang pahina ng pahina. It keeps no record of wrongs. Keeps no record of wrong. It bears all things. I will do my best to display these traits as long as I live. May grace and power of God, may God's grace and power seal this commitment and enable us to be used for His glory as we fulfill His purpose for us as a couple through Christ our Lord. Amen. Amen. Amen and amen. Let's bow our head. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito that we were able to commemorate not just the symbols of love, but the expressions of love. Una niyong pinadama sa amin at unin niyo, maipadama din po namin. Hindi lamang po sa aming mga spouse, sa aming mga anak, kasintahan, kaibigan, kapatiran, man din sa iba, na nais po ninyo, Panginoon, na magkaroon po ng personal na ugnayan sa inyo. Kayo na unang umibig sa mga hindi kaibig-ibig. Iniwan nyo ang langit, inubad nyo yung pagka-Diyos, inalay nyo yung buhay sa krus, para sa inyong mga kaaway, para sa mga makasalanan, upang bayaran at tubusin sila sa kanilang mga sala. Aming dakilang Diyos, patawad po sa mga panahong hindi kami nakapag-exercise ng pag-ibig. Kami po'y naging critical, naging insensitive. Kami po ay mas pinili naming makapag-implement ng katarungan at hindi ng pag-ibig. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi kami naging mahabagin, hindi kami naging mapagpala, hindi kami naging compassionate. Oh Lord God Almighty, we thank you for your great love unto us. Na amin pong nire-recognize at sa pag-ibig niyo pong dumadaloy sa amin sa pamagitan po ng aming mga loved ones, sa pamagitan po ng mga kapatiran, sa pamagitan ng inyong pong espiritu, ng inyong salita, sa makapangyarihang pangalan mo aming Panginoong Jesucristo. At kami po'y sumasamo na patuloy niyo po kaming puspusin ng inyong pong kapangyarihan, gabayan ng inyong salita. Makapanahan kami sa inyo pong malalabay na pakpak. Lalo na sa mga panahon ng aming pong mga circumstances ay uncomfortable, so inconvenient. Tulungan niyo po kami na maging kaibig-ibig at maging maibigin sa mga hindi kaibig-ibig. Maging maibigin, first and foremost, sa inyo, aming Creator, Savior, Redeemer, King, Deliverer, our Almighty God. Salamat po aming dakilang Diyos. Binabalik namin sa inyong papuri, pasasal, pagluwalhati. In the name of your Son, Jesus Christ, this we pray. We say Amen, Amen, and glory to our Most High God. Manatili po tayo nakatayo, awitan po natin ating Panginoon.